at sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus. Loobin po ng Diyos na matapos po natin. At sa palagay ko naman, sapat yung strength, lakas ko na. Natapusin ko ito. Sa wakas po, nakabalik na po ako sa awa po ng Diyos. Kaya po, loobin ng Diyos, matapos po natin. Nandiyan na po yung ating title, medyo mahaba-haba po yung mga chapters natin. Ang naibigay ko natin is chapter 10, chapter 11, chapter 12, isama na rin po natin ang 13, ang kasama po talaga nito ay chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7. Yan po yung mga kasama ng ating pong text. Pero nag-decide po tayo ilagay natin ang ating sarili sa chapter 10, 11, and 12. Kung lubin ng Diyos na meron pang time, may chapter 8 tayo. Ang chapter 8 at chapter 9 ay nakaipit po kasi dyan yung giving, kaya hindi ko sinabi. Pero ang buong aklat ay given sa chapter 8 and chapter 9, hindi natin isasanay. Pero ang buong aklat isasanay po natin. At para po sa, hindi na po ito mahirap intindihin, dahil po ang mensahe ni Pablo diyan sa mga kapitulo na yan ay ito po. Walang pagkailangan po yan. At madali na po nyo intindihin ito at tanggapin dahil nabasa po natin. Kami ang tanggapin ninyo, hindi sila. O di pagkapakilala po sa ating pong lesson of the day, ang 2 Corinthians po ay mensahe ni Pablo sa kanila. Ito magiging ko ng sugat. At gusto ko pong ang mensahe ito ni Pablo ay try natin balikan po ang mensahe ni Pablo sa mga taga-Corinto. Baka sakali kung meron po tayong benepisyo tungkol sa bagay na yan, ang mensahe ni Pablo na kami ang tanggapin, hindi sila. At habang binabagtas po natin ang mga kapitulo na yan at ang mga verses ko na dyan, maihihiwalay talaga natin ang grupo ni Pablo at ng ibang grupo. Dahil ang title natin na yan ay nagsasabi na iba ang grupo ni Pablo at iba ang grupo na tinutukoy ni Pablo. Tama po ba tayo? Kaya po, at gusto ko pong sulya-sulyapan ang ating pong title. Ang sinasabi ni Pablo dito sa kanyang gustong iparating sa mga taga-Corinto ay niya, ang tanggapin sila ng Corinthians. At ang tanggihan ay ang mga nasa ibang grupo. Ang mensahe ni Pablo na yan ay bilang tinig ng grupo ni Pablo ito at isinulat ito ni Pablo sa 2 Corinthians sa mga taga-Corinto. Tinig ito ng grupo ni Apostol Pablo. Kaya mababasa nyo yan, kami ang inyong tanggapin. Kung tinitignan po ninyo yan, iba talagang matapang si Pablo, ano? Wala siyang pag-aalilangan na sinasabi, kami ang inyong tanggapin. May buo ang kanyang puso. Malinis ang kanyang puso.
doon sa kanyang mga salita na kami ang inyong tanggapin, hindi sila ang inyong tanggapin. At pagka tinitignan nyo yung title natin yan, ang Corinthians, huwag na tayong mag-alilangan na ang Corinthians talaga ay naiipit sa isang kalagayang hindi pangkaraniwan. Nasa napakadelikadong kalagayan ng Corinthians dahil naiipit sila nang sana magkaroon sila ng matuwid na desisyon kung alin sa dalawang grupong ito, grupo ni Pablo at ang iba, kung sino ang kanilang tatanggapin, kung sino ang kanilang i-reject. At liban dyan, mga kapatid, kay Kristo Jesus, para maintindihan natin, maglalagay tayo ng foundation natin, saligan natin, kung tama nga ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. At dahil sinasabi ko mga brethren na ang chapter 2 ay kasama nito, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7. At lumundag si Pablo sa chapter 10 hanggang sa chapter 13. Nilundagan niya yung chapter 8 at chapter 9 dahil giving po ito. Ngayon po ay titignan natin sa chapter 7. Mayroong baga, yan ba talaga ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, sa messages na ito, sa 2 Corinthians. Chapter 7, nandiyan po ba ito? Sa nalagay? Verse 2. Bago ako magbasa. Ayun. Tanggapin niyo kami. Dahil nire-reject ang grupo ni Pablo. Pero matigas, ito strong, tama ang kanyang paninindigan, tanggapin niyo kami. Dahil kasama po siya dito bago siya nagtapos doon sa bandoroon ng nandiyan ba yan sa Regay? Ayun. Chapter 11, verse 16. Muli sinasabi ko, huwag yung isipin ng sino man ako'y magmang. Ngunit, kung gano'n, dahil may tanggapin ninyo ako gaya ng isang magmang. Ipinipilit ng Apostol Pablo ang kanyang grupo at ang siya ay dapat tanggapin. Makikita ninyong may hiwalay na grupo rito. At titignan natin bakit gano'n na lamang ang confidence, yung tiwala ni Pablo sa kanyang sarili at sa kanyang grupo na dapat kami ang tanggapin ninyo. Ano ba yung sinasabi ng Apostol Pablo tungkol sa ibang grupo? Titignan po natin. Lahat po ng salita, pwedeng mabasa ko ito. Lahat ng mga salita ni Pablo sa mensahe na yan tungkol sa isang grupo at tungkol sa kanilang sarili ay katotohanan. Walang bakit na pagsisinungaling. Dahil ang sinasabi ng Apostol Pablo, hindi ako nagsisinungaling. Kaya bawat sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa grupong ito ay tama lahat. At bawat sinasabi ni Apostol Pablo sa kanilang grupo ay tama lahat. Dahil ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi ako nagsisinungaling. Babasahin natin ang salita ito sa chapter 13, verse 11. Chapter 13, verse 11, let us read this. 11 po tayo, verse, 13, sorry, 13. Meron ba dito? Verse 11. Nasaan siya? Sorry po. Unahin po natin ang maglalagay ako ng ibang aklat, ano po? Maglalagay po tayo ng ibang aklat. Unahin natin ang Galatia. Chapter 1. Verse 20. Bakit sinasabi mo, bakit mo, Pastor, inilagay ang Galatians? Tingnan natin.
Now, the things which I write unto you, yung mga bagay na sinusulat ko sa inyo, sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Dahil ang grupo na sinasabi ng Apostol Pablo ay umaako, maging sa iglesia ng Galatians. Hinahalugtog nila ang mga trabaho ng Apostol Pablo. Basahin natin. Sa chapter 2 ng Galatians, verse 4. And that because of false brethren, ang tawag ng Apostol Pablo dito ay ang mga hindi totoong mananampalataya. Na hindi ito dapat tanggapin, kundi ang grupo ng Apostol Pablo ang dapat tanggapin. Chapter 2 verse 4, and that because of the false brethren, unaware brought in. Hindi ninyo namamalayan, pinapasok nila kayo, who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ. May mga grupo, sinusubaybayan ang trabaho ni Apostol Pablo at ang kanyang grupo upang ito ay tuluyang igupo, sirain ang mga trabaho ni Apostol Pablo. Sumunod siya sa mga taga-Philippians tungkol sa mga bagay na ito. Ang sinasabi niya sa mga taga-Philippians ay mag-ingat kayo sa mga aso na yan. Ingatan niyo yung mga aso na yan. Sinasabi ni Apostol Pablo sa chapter 3 verse 2. Dahil lahat ng trabaho ni Apostol Pablo ay sinusundan at sinisiraan ang mga trabahador na ito. Kaya naman po, brethren, sinasabi ko po dito, doon sa ating, para makilala natin yung ating pinapag-usapan. Kaya nga noong nabanggit ko minsan sa aking pamilya, sabi ko maging strong kayo. Maging wise kayo. Magpakabalang kayo. Dahil sinusundan nila ang mga trabaho natin at maging strong tayo. Dahil ang mga ito, sinasabi ng Apostol Pablo, ito sa dahilan, brethren, bakit ang pangalawang Korinto ay muling nasulat. Dahil doon sa unang Korinto ay hindi napatigil ng Apostol Pablo ang mga grupo ito para sirain ang mga taga-Corinthians. Kaya naman kaagad-agad sumulot siya ng pangalawang sulat dahil gusto niya tapusin ang gusto sa kalagitnaan ng mga grupo ito at ang grupo ng Apostol Pablo. Dahil hindi niya ito napatigil ang gawain na ito sa kanila. Kaya nga niloob ko rin, brethren, na baka sakaling mayroon tayong mapupulot tungkol dito. At ngayon po, bakit hindi sila ang dapat mapili ng mga taga-Corinthians? Di ba magandang tanong ito? At bakit si Pablo ang dapat piliin at ang kanyang grupo? Ibinigay lahat ng Apostol Pablo, ipinakita ni Apostol Pablo kung sino sila. Ipinakita rin ni Apostol Pablo kung sino ang mga grupo na nandito. At sinabi niya, hindi kami nagsisinungaling. Naniniwala ba kayo na nagsisinungaling sa Apostol Pablo nung sabihin niya kung sino yung mga tao na nasa kabilang grupo? At masasabihin ba natin na nung binuksan ni Apostol Pablo kung sino sila sa mga taga-Korinto ay nagsisinungaling ba sa Apostol Pablo? Sinasabi ng Apostol Pablo, hindi ako nagsisinungaling. May titignan natin kung anong dahilan kung bakit sinasabi ng Apostol Pablo na kami ang inyong tanggapin, sila ang hindi nyo tatanggapin. That's right. Hindi dapat tanggapin ang mga taong ito ayon kay Pablo. Basahin natin sa chapter 2 verse 17. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. For we are not as so many. Ito, nandito yung dalawang grupo. For we, the group of Paul, right? Yung we dito ay si Pablo at ang kanyang grupo. Nandiyan ba sir? So, chapter 2, verse 17. That's right. So, chapter 2, verse 17. Meron po dito, ano po? 17, for we are not as many. Hindi kami katulad ng marami dyan.
Marami sila. For we are not as many. At ang maraming ito, which corrupt the will of God, huwag nung tanggapin sila sapagkat kinukurap nila ang salita ng Diyos. Hindi ba yung Tagalog na siya? Wala. Ipinangangalakal nila ang salita ng Diyos. Tanggapin man natin o hindi, nakakahiya man ito sabihin, may mga leaders like that. Ipinangangalakal ang salita ng Diyos. Nung lang isang araw, nung pinatawag ko kami ni Mayor, all pastors here in Red Mercedes, bago po kami nagkaroon ng meeting na pwede-pwede-uman, Pastor, nalipat na ako, ang sabi niya, ay, pwede ba, Pastor? Pioneering din ako. Yung iniwan kong church doon, dito sa Mercedes, yung pastor dyan, ang monthly ng 20,000. Pero kinukulang pa niya, tatrabaho kasi. Samantalang ako, kunti lang ang aking natatanggap. Nandali ko lang ibaga, ako mga pastor, wala akong tinatanggap. Walang sweldo, so ministry ko na ako. Kasi sila meron, natigliban doon sa basket. Ang mga tao ito sinasabi ni Pablo oo. They are using the word of God, but they corrupt the word of God. Dahil may mga pastors na ipinapangangalakal ang salita ng Diyos. Nagkakaroon sila ng ibang churches. Ang mga churches na ito ay dapat suportahan mahihirap ng church. Kaya naman, ang mga may pusong tumulong, lalo na nasa mga ibang bansa, may pusong tumulong sa mga mahihirap na iglesia, hindi naman talaga sa iglesia napupunta. Dahil yan, bulsa na gitay ng pastor. Ganyan ang ginagawa ngayon ng mga leaders. Hindi pa nagdimensahe, bibigyan ka ng sobre. Hindi dapat sila ang tanggapin mo. Kami ang tanggapin niyo sapagkat sinasabi ng Apostol Pablo, hindi kami katulad nila. Dahil pinapangalakal ang salita ng Diyos. Kinukurap nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi ito sila dapat tagalin, kundi tagihan. Sinasabi niya sa chapter 7, verse 2, chapter 7, verse 2, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, receive us, we have wronged no man. Hindi namin niloloko ang sino man. Hindi namin tinukurap ang sino man. Ganun kadali sa ang puso na Apostol Pablo. Tanggapin niyo kami. Wala kaming nilolokong tao. Kaya dapat ang mga mananampalataya sa buong daigdig ng katawan ni Kristo ay tumingin mabuti sa mga mananampalataya. Ang tawag ni Apostol Pablo sa mga ito ay mga false brethren. Mamili nawa ng may husay ang Corinthian sa iyo. Tayo ngayon ay pumili, brethren, sa mga taong hindi ang kanilang pakay ay ang material at financial na bagay. At hinahawakan nila ang salita ng Diyos bilang pangharap para maibigay ang lahat ng kanilang mga nais sa buhay. Pero madiin ang mga salita niya, Apostol Pablo ulit sinasabi niya, tanggapin niyo ko na eh. Wala kaming ina-agrabya ng mga tao. Hindi namin tinukurap ang sino man. Ganyan si Apostol Pablo at ang grupo. Magsiyasat kayo. Dahil ang gusto talaga ng maraming mga leaders, hindi kayo ang gusto nila, sabi nga ni Apostol Pablo, kundi yung bagay na nasa inyo. Pero sinasabi ni Pablo, hindi yung bagay na nasa inyo ang nais namin, kundi
kayo ang nais namin. Dahil dapat lang pilihin sa Apostol Pablo at kanyang grupo sapagkat wala silang taong tinatapakan at ang salita ng Diyos ay puro na dumarating sa kanila. Amen? Sinasabi niyo mabuti ba ang mga leaders sa Life of Truth Ministry ay tinupurat nila ang salita ng Diyos. Kaya mamili din ang Life of Truth Ministry. Subaybayan niyo ang mga leaders. O anong klaseng leaders ito? Pwede kayo mag-check. Pwede kayo. Tanggapin niyo kung nararapat na tanggapin. Huwag ninyong tanggapin sila. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, kami ang tanggapin ninyo sapagkat kinukurap nila ang salita. Pangalawang dahilan kung bakit hindi sila dapat tanggapin, sila ang mga taong kailangang may nagre-recommenda para tanggapin sila ng tao. Etong mga taong ito ay kailangan pa mayroong magre-recommend sa kanila para tanggapin sila ng mga tao. Babasahin po natin sa chapter 3 verse 1. Thank you. Need we, as some others, makita nyo isang grupo, ang grupo ni Pablo at ang mga ibang grupo. Ibang mga tao. Do we begin again to commend ourselves or need we? Kailangan pa ba namin? As some others. Yung bang rekomendasyon para tanggapin kami ng mga tao? Sabi na Apostol Pablo, hindi namin kailangan ng rekomendasyon ninyo para tanggapin kami ng ibang tao ng katulad ng ginagawa ng mga taong ito. Ang mga taong ito ay totoong hindi sila katanggap-tanggap. Kaya naman kailangan pang may rekomendasyon na sasabihin doon sa rekomendasyon, itong taong ito ay mabuti, maganda ang takbo ng kanyang pamilya, at ito walang bakit dungis sa pamumuhay niya dito sa aming barangay, at ang kanyang lakad ba niya kailangan? Hindi namin kailangan yan, Corinthians. Hindi kami katulad ng iba na kailangan pa ng rekomendasyon. Kung mabuti tayong tao, kahit saan tayo sumuot, tatanggapin nila tayo. No need na magkaroon ng rekomendasyon sa katulad namin. Dahil na sinasabi na Apostol Pablo sa verse 2, chapter 3, verse 2, kayo ang aming mga sulat sa mga tao. Is that? Kayo ang mga sulat naming buhay na kay Kristo Jesus. Tinatanggap kami ng mga tao dahil nababasa nila kayo. Is it that? Lumalabas ang aming kung sino kami sa harapan ng mga tao dahil nababasa nila kayo taga-Corinthians. Ay hindi na namin kailangan pang i-rekomenda kami ng mga tao doon sa labas para tanggapin kami doon sa labas dahil kayo na ang sulat namin kay Kristo Jesus kung katanggap-tanggap kami o hindi. Di ba okay, no? Kasi nasabi na Apostol Pablo, hindi na namin kailangan niya katulad ng iba. Ang mga taong ito na sinasabi ng Apostol Pablo, puro rekomendasyon na kailangan para tanggapin sila ng mga tao. Glory, brethren. Ang tunay na lingkod ng Diyos na katulad ni Pablo at ang kanyang grupo ang nagpapatunay na mabuti silang leader ay ang kanilang mga pinaglilingkuran sa Espiritu. Amen? Hindi ito kasi parang trabaho sa sekular na kailangan ng rekomendasyon, kailangan kumapit ka, baka mahulog ka. Kailangan yan sa sekular na trabaho. Ngunit ang espiritual, hindi ito nakaangkop. Napatunayan niyo pa kami. Ay, sasalado, mabuti yun. Tanggapin na. Sabi na Apostol Pablo, hindi na namin kailangan na katulad ng ginagawa ng marami. Dahil kayo ang magpapatunay kung sino kami. Tanggapin mo kami. Hindi sila. Kung sinasabi na Apostol Pablo. At dahil ang mga taong ito ay ganyan ang kanilang kailangan, i-rekomenda mo na mabuti sila. Ganito naman sinasabi ng Apostol Pablo sa chapter 5, verse 20. Kaya dinadaanan po natin ito, binabagtas po natin ang mga kapitulo ito. For we commend not ourselves again to you. Hindi namin yung sinasabi mabuti kami sa inyo, hindi. Hindi. Sabi ng Apostol Pablo.
For we commend not ourselves again unto you. Yung papuri, hindi. But give you occasion to the glory our behalf, that we may be somewhat to answer them with glory in appearance. Para masagot nyo lang. Para masagot nyo yung mga taong ito, na nasa ibang grupo, na ang kanilang kalumhatian ay ang kalabas lang. Hindi na sabi na Apostol Pablo. Answer them with glory in appearance, in not in heart. Ang kanilang pagmamapuri, ang mga taong ito'y sa paglabas lang. Hindi sa puso sila nagmamapuri. Yan ang mga taong ito. Chapter 5, verse 12. Ang grupo ni Pablo ay hindi katulad ng grupo na kanyang sinasabi. At dahil po dyan, sa mga bagay na ito na sinasabi ng Apostol Pablo ay para tanggapin lamang sila ng tao. Patuloy tayo, bababa tayo at makikita nyo yung ating mga sinasabi. Kaya nagpatuloy si Apostol Pablo, kaya kailangan maaprubahan ng mga tao para tanggapin sila ng mga tao. Pero clear ang sinasabi ng Apostol Pablo sa chapter 10. Sige, nakakbayin natin ang mga kapitulong ito. Chapter 10, verse, nasaan ang chapter 10? 17 and 18. Chapter 10, 17 and 18. But he that glorieth, ngunit ang taong nagmamapuri, magmapuri siya sa Diyos. Sa Diyos siya magmapuri. For not he that commended himself is approved. Sino ang approved? Yung bang sinasabi niya sa kanyang sarili na approve ako? Hindi ang approve ang sinasabi ng Apostol Pablo. Yung tao nagsasabing approve siya, hindi siya approve. Dahil ang approval ng tao at katanggap-tanggap na dapat yung tanggapin. But he that glorieth, let him glory in the Lord. Verse 18. For not he that commended himself is approved, but whom the Lord commendeth. Ang approve na tao ay yung ina-approvean ng Diyos. Hindi yung ina-approvean ng tao. Kaya ang mga rekomendasyon, may Diyos na tumitingin. At tinitignan ko ang tamang tao na dapat magpapagpapagalan. Kaya ang magiging approve ko sinasabi ni Pablo na dapat yung tanggapin ay ang ina-approvean ng Diyos. Paano kaya tayo? Anong saligan meron tayo para mag-approve tayo sa mga tao? Sa mga leaders, ano? Ano bang saligan natin? Paano tayo magiging isang effective po? Hindi ba at ay kamalinan yung approval tayo doon, approval ng mga inactive. Hindi naman nagsasalita ang Diyos siya, o yan, approve yan. Hindi. May kahirapan ka. Ulit, magbibigay tayo mamaya. Ang mga taong ito ay kailangan pang may mag-recommend sa kanila para aprubahan sila. Sinasabi ng Apostol Pablo, ang Diyos ang magbibigay ng approval sa mga tao katulad ni Apostol Pablo para tanggapin sila ng mga tao. Pangatlo po rito ay sila ang mga taong nagmamapuri sa palabas. Ay hindi dapat tanggapin, kundi ang grupo ni Apostol Pablo ang dapat tanggapin. Dahil ang mga grupong ito ang sinasabi ng Apostol Pablo ay nagmamapuri sila sa palabas. Na ano? Hindi sa puso sila nagmamapuri. Basahin ko natin ang sinasabi ng Apostol Pablo sa chapter 5 verse 12. Sa chapter 5 verse 12, sipo. Babagtasin ko natin ang mga kapitulo nito. Huwag niyo iwala. Ang buong aklat na ito ay patungkol sa kami ang yung tatanggapin. Hindi sila ang tatanggapin. Chapter 5 verse, ano verse mo tayo? Ha? 12. Hindi kayo nawala, akong nawala. For we commend not ourselves again unto you. Hindi yung muli ay recommend namin ang aming sarili sa iyo. But give your occasion to the glory on our behalf. Yung sana kayo na ang magsasabi sa mga tao. Hindi na kami ang magsasabi sa inyo, kundi kayo na sana. But give your occasion to the glory of our behalf, that you may have somewhat to answer them, which glory in appearance.
Dahil ang mga taong ito ay ang kanilang pinagmamalaki ay hindi ang laman ng kanilang pusong dalisay, kundi yung panlabas na anyo nila ang kanilang pinagmamalaki sa mga taga-Corinthians. Hindi sila dapat tanggapin dahil nagmamapuri sila sa panlabas o doon sa panlabas na anyo. Kaya naman, brethren, sinasabi nila perfect ang kanilang health. Ang kanilang edukasyon ay perfect. Ang kanilang mga tinig ay perfect. Ngunit sa Apostol Pablo, sinasabi nila, hindi perfect sa Apostol Pablo. Babasagin natin, brother. At dahil dito ay nagmamayaman sila at nagsusukatan sila. Dahil ganito ang kanilang kalagayan na nagmamayaman sila sa panlabas, sila, at sinasabi ng Apostol Pablo, ay nagsusukatan, nagmamayaman. Anong sukat mo na? Hindi ka pag-aaral mo, ganyan ka lang pala. Ikaw, brad, ikaw, pastor. Ay, mas lalong maikli ang sukat mo, pastor. Sila ay nagsusukatan. Dahil ang kanilang panlabas na anyo sila nagmamayaman. Tingnan natin sa chapter 10, verse 7. Let us read, brethren. Babaybayin po natin ang mga kapitulo nito. Verse 7. Do you look on things after the outward appearance? Sa panlabas na anyo, tumitingin mo ba kayo? Hindi lang sabi na gusto ko sa kanila. At dahil dito na ang mga taong ito ay sa panlabas na anyo sila na mamapuri. Pinadadya mo yung uyawan? Nilalait sila. Nilalait sila si Pablo na sinasabi, ay, tutong ni Pablo. Saka, si Pablo, ang Saudi ay medyo ang dati-dati yung boses, hindi maganda yung boses ni Pablo. Yun ang nauyaw mo pa yung naging tinatapako mo na Apostol Pablo. Kita niyo, basaan ka. Tingnan niyo mabuti sa chapter 10, verse 10. For his letters, sinasabi nila na sa sulat ay mabigat ang kanyang mga sulat. Malalaman kung sa sulat, sinasabi nila, ang grupo sa kanila, ang weighty and powerful, but his bodily presence is weak. Ngayon, ibagi na absent. Atake, maabot yung kapayo natin, atake. At saka yung boses niya, hindi maganda. Totoo naman. Luhan darating lang yung boses ng ito, hindi naiintindihan. Hindi katulad nila na kahit hindi tinitimpla yung microphone, alam mo pang-big J. Except GD ko, diba nagpalitan. Pang-big J talaga, GD ako. Tinitimpla mo buti para naiintindihan. Pero kung ganito ang sinasabi niyo kay Pablo, yung boses niya hindi maganda. Yung katawan niya, hindi maganda. Kaya ang mga taong ito sa panlabas sa kanilang papuri. Sinabi nga na Apostol Pablo dito sa mga 10%, ano? Do you look on things after the outward appearance? Dahil sinasabi nila na yung appearance ko hindi maganda, yung tinig ko hindi maganda. Pero sinasabi naman ni Apostol Pablo, tama, yung tinig ko hindi maganda. Sinagot sila, tama, ang tinig ko hindi maganda. Pero, tingnan mo nga yung sagot ni Apostol Pablo. Maganda kaya yung sagot ni Apostol Pablo? Let us read. Nasaan ba ito? Hindi ko ba nasulat? Thank you, Lord. At nasumpungan ko. 11:6. Noong pa ay hindi maganda ang aking pananalita. Dahil yun sinasabi ng isang grupo. Verse 6, but though I feel good in speech, pero sa knowledge hindi ako kahuli. Yun naman ang laban niya Apostol Pablo. Yung knowledge niya sa Diyos, sa spiritual, hindi siya huli. Kahit hindi siya maayos magsalita, o boses na lang,
Ang naiintindihan doon dahil yung boses niya, bumabagsak na lamang yan. Pero sa kaalaman at karunungan, hindi ako huli. Talagang lumalaban din si Apostol Pablo. Nagpatuloy sa Apostol Pablo ang kanyang sagot. Ang aprobado ay ang ina-aproban ng Diyos. Yan tuloy ang kanyang sagot ulit sa kanila. Kaya naman po, brethren, ang Life of Soul Ministry ay malaya rin po. Nakatulad ng mga taga-Corinthians ay nagpasya sila ng ayos. Pinakahuli, sila kasi ang mga taong mapanlila. Hindi dapat sila ang katanggapin. Sabi ng Apostol Pablo, mapanlilan ang mga tao na yan. Ang tawag na ni Apostol Pablo sa kanila ay, kaya tuloy ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila, sa verse 13, for such and false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Hindi naman nakakapagtaka, 13:14, maging si Satanas nga ay nag-iiba na parang anghel ng kalimutan, pero anghel siya ng kadiliman, kung masamang anghel siya. Kaya naman sabi niya, therefore it is no great thing if his ministers also transforms as the ministers of righteousness. Ang sinasabi ko rin Apostol Pablo ay lingkod dyan, may mga yan ay lingkod ni Satanas. Pablo yung Apostol Pablo, lingkod sila ni Satanas. Kung si Satanas kaya ay nagiging isang mabuti ang anghel sa panglabas, sila man ay gano'n. Magagawa nilang magpakita ng panlabas na kabutihan, ngunit walang kabutihan sa kanilang loob. At ang sinasabi sa chapter 10, verse 1, huwag tayong mawawala sila ang mga taong makanila. Huwag tayong, totoo ang sinasabi ng Apostol Pablo. Verse 2. Verse 3 na po, yes, verse 2. Sorry, sa 11 po tayo. 11 chapter 3, verse 4. 11 chapter 3 verse 4, natatakot na ako, ang sabi ng Apostol Pablo. But I fear, may takot ako. May takot ako, ang sinasabi ng Apostol Pablo sa kalagayan ng mga taga-Corinthians. Let us read. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupt from the simplicity that is in Christ. Ang kinakatakot ko ay manindag kayo. Dahil ang mga grupong ito ay manilindag. Katulad ng pagkalindag ni Satanas kay Eva, ay baka mangyari sa inyo yan. Sinasabi niya yung magpatuloy for if he that committed preached another Jesus, doon na kami nag-mensahe ka niya yung may kapagkinig Kristo. O yan, tuloy-tuloy na yan. At tinatanggap niya yan ang mga ibang mga tao in receive another spirit na hindi naman dapat tanggapin, na hindi rin dapat tanggapin ng ibang ebanghelyo. Tinatanggap nyo at saka you bear. At sabi niya, ang ibang anong sandalatan? Nandiyan, o kahit hindi naman talagang dapat tanggapin, sinasabi ng Apostol Pablo. Nagpatuloy sa 19 verse 20, for you suffer false gladly, for you suffer if a man bring you into bondage. Tinakayaan nyo na lamang na kahit ang mga taong yan ay dadalhin kayo sa kabihan. If a man deform you, if a man take of you, if a man exalt himself, kahit yung tao na yan ang pumuntay, ang itinataas niya ay ang kanyang sarili. If a man smite you on his face, ganoon ang kalagayan ng mga taga-Corinthians. Sila ay nasa, ano ba yung linis? May panganib sa kanilang buhay sa panahon na yan. Dahil ang mga tao ito'y mapanila. Kaya naman wala kayo narinig sa akin sa mga ganun ito. Kaya naman wala. Ngunit warning ito na sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Ipinakakita ni Pablo sa mga taga-Corinto kung sino ang mga taong dapat tanggapin at kung sino ang dapat tanggapin. Amen?
Huwag tayo manlaig. Dahil hindi tayo magkapare-pareho ng kakayanan to preach. Right? May mahihina, pero totoo ang puso. May mahuhusay mag-preach, pero hindi totoo ang puso sa paglilingkod ko. Sinasabi ko nga kagabi sa kanila sa aking mga anak, kahit anong husay nyo sa Biblia, kung ang ugali nyo ay hindi mabuti, yung masamang ugali nyo, dadalhin kayo sa impyerno yung mga ugali nyo masasama. Ngunit nasa sa inyo yan, brethren. Kung pipiliin nyo si Pablo, kanyang grupo at ang grupo ng iba. Basta ang gagawin natin, walang siraan, maglilingkudan tayo. Amen? Huwag nyo siraan ang ibang tao para tanggapin lamang kayo ng isang tao. That is not good, brethren. Hayaan yung mamuhay tayo na may kalinisan. At gagawa ang Diyos ng paraan na tanggapin niya tayo ng mga tao. Tumakilig lamang tayo. Hindi ko nababanggit ito sa inyo, brethren. Ngunit nababahala ako sa inyo. Dahil yung walang muwag na isipan ninyo sa chapter 11 at chapter 10 verse 2 and 3 and 4, baka manin lang kayo na katulad ni Eva. Dahil malaya kayo, brother. Dahil maraming mga tao, hindi lahat ng mga tao na nag-preach tama ang kanilang paninindigan. Dahil ang kanilang i-preach, sabi ni Pablo sa chapter 4 verse 5, si Kristo ang aming pinapakayan, hindi ang aming sarili. Pastors, huwag nyo i-preach sa inyong sarili para tanggapin kayo ng tao. Ituro nyo, ipaalam nyo sa Jesus. Amen? Yan naman ang natin. Hindi ang sarili natin ang ating pinakikilala. Hayaan nyo makilala tayo ng mga tao. Ang sinasabi ko, kahit hindi ko kayo magbiyahe, sinasabi ko sa aking pamilya, na kahit wala akong kaya na magbiyahe na papunta roon, ang sinasabi ko sa kanila, kailangan pumunta ako roon para makilala nila ako. Kung anong uring tao si Pastor Dong, kung anong uring pamumuhay meron siya, kung anong uring pananalita, kung magsalita si Pastor Dong, kung anong kilos meron siya, kailangan makilala nila si Pastor Dong. Makikita niyo ang objective ni Pablo sa kanyang sulat. Inaalis ni Pablo ang kanilang pag-aalilangan tungkol sa katapatan ni Apostol Pablo. Right? Inaalis ni Apostol Pablo ang kanilang pag-aalilangan sa katapatan ng paglilingkod nila kay Kristo Jesus. At binibigyan sila ng kalayaan na mamili kung alin sa mga grupong ito. Grupo ni Pablo, grupo ng iba, kung sino ang gusto nila makasama sa paglilingkod habang sila ay nabubuhay. Para ma-avoid na rin ang ganyang mga tao. Brethren, you are free to go. Ingat-ingat lang sa yung paghahanap sa ibang mga reliyon. Ingat lang po. Pero, huwag kayong magkalala. Okay lang si Pastor Labon. Wala kayong maririnig, walang patalikod, dahil ayaw ng Diyos. Yung naninira tayo ng tao, hayaan natin ang mga tao ang umusga. Tatanggapin sila o hindi, tatanggapin tayo o hindi. Ano ba? Mamukhay tayo may katapatan sa Diyos. Mamukhay tayo may katapatan sa harapan ng mga tao. Kaya sa panghuling brethren, ito na po ako magpalakas kayo. Dahil may sumisira sa ating mga gawain. Kaya naman ang sinasabi sa chapter 4 verse 1 ni Apostol Pablo, hindi kami pinanghihinaan sa kabila ng meron mo na ganito mga tao. Ang kami mabanang patuloy po sila. Sa verse 16, sa chapter 5 verse 9, hindi kami napapagod ng patuloy. Dahil yung pananagutan natin, hindi maaaring tumigil ito sa mga ganitong kadahilanan lamang. Kaya naman, members of the Life of the Ministry, kung meron kayong
concern sa kanyang ministry o leadership, financial things, kausapin niyo kami. Sa mga doctrines, sige po, open po kami. Malaya po. Meron pa bang doktrina na dapat liwanagin? Open po kami. Sa pamamalakad ng Light of Truth Ministry, open po kami. Hanggat kaya namin ay maabot namin kayo. Kung papatunayan namin ang mga paglilingkod na tama, sisikapin namin ito na tatagatin din kami talaga ang Diyos sa lahat ng panahon at tatagatin kami ng mga tao sa lahat din ng panahon. Yan po, brethren, at sa lahat medyo mahina ka ng katawan pero natapos din natin sa lahat. Let us pray. Sa iyo pong papuri ng Diyos. Sa iyo po ang salamat. Ang hiling po namin ay ang matiwasay ng puso sa ating paglilingkod. Kung noon ay nagayaan ito sa mga agad at sa mga mananampalataya, paulit-ulit po ito mangyayari ngayon sa mga darating pagkakaroon. At hiling lang po namin pagka ang mga ito ay magpapatuloy at mararanasan po namin mahabang panahon, kapayapaan po sa aming puso. Kakahingahan din sa aming mga puso. Huwag nawang masaktan na aming mga puso. At maghihiganti ng mga puso. Ayaw mo Diyos ang taong naghihiganti. Dahil sinasabi mo sa iyo paghihiganti. Kung di gawin mo ang aming mga puso, Diyos at iwasan. At tama sa iyo ang ikarap. Upang maipakita po namin ang tunay na paglilingkod, tunay na pagpapatawan, at pag-ibig sa aming kapwa, pananampalataya, maging sa kabilang mga mundo, ay maranasan nila ito mula sa amin. Sa iyo po, Diyos, ang papuri, sa iyo po ang salamat, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus.